Hello po mga kapatid, nandito na naman po ako para mag-share po sa inyo ng aking devotion. Ngayong araw na to mga kapatid, dito ulit sa Mateo pero chapter 21 na po yung aking isi-share po sa inyo. Ito chapter 1 hanggang dito hanggang 46 po. Medyo mahaba ng konti po ito ngayon. Mateo chapter 21 verse 1 hanggang verse 46 po. Pero kagaya pa rin ng dati mga kapatid, mananalangin muna tayo bago ako mag-start magbasa at mag-share sa inyo. Samahan niyo po ulit ako kapatid. Tayo po. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat na naman ngayong araw na to Lord sa iyong mga salita na aming maririnig at mababasa na naman ngayon. Salamat Lord dahil kaloob mo po ito. Ikaw po ang may kagustuhan nito na kami mag-aral, makinig, magbasa ng iyong mga makapangyarihan sa lahat. Salita, Father God. Sa iyong mga makapangyarihang mga salita, O God. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit, O God. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa aming mga puso, O Diyos. Samahan mo po ako, gabayan at turuan upang puro salita mo lamang, O Lord, ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas. Lahat po tayo mga kapatid, magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Mga kapatid, welcome ulit sa aking channel, Brother OG po. At yung pong mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. Paki-like nyo po and share yung aking mga video at mag-comment po kayo. At paki-click nyo rin po yung notification bell para updated po kayo sa iba ko pang mga i-upload, yung aking mga sharing na i-upload. Salamat po mga kapatid. Matthew chapter 21 verse 1 hanggang 46 po. Magsimula na po tayo. Verse 1 mga kapatid hanggang verse 10 ang aking share dito at ay may pamagat ito na matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Mababasa rin ito sa Marcos 11:1 hanggang 11, Lucas 19 chapter 19 verse 28 hanggang 40 at Juan chapter 12 verse 12 hanggang 19 din. So verse 1 mga kapatid, malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Bethphage. Bethphage sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo. Verse 4, sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Zion ay ipapahayag ninyo, tignan mo ang hari mo yan, dumarating, siya'y magpapakumbaba, masdan mo siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Mga kapatid, amen. No? Natupad ang pahayag ng isang propeta at ito'y sinabi rin na, yun nga po, ulitin ko lang ang verse 5, sa lungsod ng Zion ay ipapahayag ninyo, tignan mo ang hari mo'y dumarating, siya'y magpapakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Ang ating Panginoong Hesukristo po yun, sumakay po siya. Hindi po siya sumakay sa magarang kamelyo o anumang sasakyan, kundi sa isang asno lang, nagpakumbaba po siya. Siya po ay anak ng ating Diyos. Mga kapatid, pero nagpakumbaba po siya sa mga tao.
sa atin mga kapatid. Siya po ay nagpakumbaba. Amen. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inuutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito. At isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos sumakay dito si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daanan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga at kahoy at ito'y inilatag sa daanan, sa daraanan po ng ating Panginoong Hesukristo. Hinanda nila, nilatagan nila. No, may mga dahon pa silang inilagay sa pagdaan ng ating Panginoong Hesukristo. Nagsigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos." Ulitin ko lang, nagsigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos." Amen. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Sabi, no? Nung pagpasok na sa Jerusalem. Tanong nila, si Jesus ang propetang taga Nazaret sa Galilea. Sagot ng karamihan. No? Nung pumasok po siya sa Jerusalem, may mga nagtanong, sino kaya ito? Sabi nila. Kasi nagkakagulo, nagsisigawan. Ang iba naman naghahanda naglatag ng kanilang mga balabal at mga pumutol sila ng mga sanga at doon dumaan ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi naman ng iba, si Jesus ang propetang taga Nazaret sa Galilea. Sagot ng karamihan. Amen and amen. Hinanda nila, no, ang pagdaan ng ating Panginoon sa Kristo. Nawa tayo rin mga kapatid ay maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ihanda natin ang ating puso sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ihanda po natin ng maayos, malinis, tapat at totoong puso ang ihanda natin sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik muli. Amen. Verse 12 mga kapatid hanggang verse 17 at may pamagat po itong nagalit si Jesus. Verse 12 hanggang 17 at may pamagat po itong nagalit si Jesus. Ito po ang umpisa. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon, no? Yung mga nagbibili at ang mga namimili roon, ipinagtabuyan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga maliliit na salapi at ulitin ko lang. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati, no? Yung mga lamesa, tinaob po niya yon, yung mga upuan na nagtitinda raw ng kalapati at namamalit ng mga salapi, no? Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong bunga ng mga magnanakaw. Amen. Ulitin ko mga kapatid, tinaob niya yon, nagalit siya sa harapan ng templo o sabihin na natin ng church or simbahan. Nandun yung mga namamalit ng salapi o nandun yung mga namimili, mga nagtitinda ng kung ano-ano, no mga kapatid. Ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Amen. Di ba may mapapansin din tayo mga ganyan, no? Yung mga simbahan na kung ano-ano yung nasa tapat, nasa harap na kung ano-anong tinda, no? Napakarami po niyan. Ayoko na lang din magsalita pero alam po natin yan, nadadaanan natin kung ano-ano ang mga nasa tapat ng simbahan, kung ano-ano ang mga ibinibenta at kung ano-ano pang mga nakatayo doon, no? Merong tindahan ng mga damit, sapatos, mga CDs na kung ano-ano.
at marami pa pong iba. Amen. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag, ang mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. 15, nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at maraming ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo ng papuri o purihin ang anak ni David. Sabi nila kay Jesus, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Ito po yung mga nagtatanong na naman, yung mga nagtuturo ng mga kautusan, ng mga hypocrite na sinasabi dito sa Biblia, mga kapatid. Alam nyo yan kung sino sila. Sabi, narinig ko, tugon ni Jesus, bakit? Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ang mga pasusuhin ang wagas na papuri, di ba? Yung mga bata po talaga ang magpupuri. Yung mga kasama na rin yung mga batang puso na malilinis na totoong nakikinig sa salita ng ating Diyos, no? Yun po yung tinatawag ng mga bata, mga kapatid. Yun, sila yung mga nagsisigawan ng papuri sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos. Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Bethania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Amen. Verse 18, mga kapatid, hanggang verse 22. May pamagat po itong sinumpa ang puno ng igos. Mababasa rin ito sa Marcos, mga kapatid, chapter 11, verse 12, 14 hanggang 20-24, mga kapatid, ng Marcos. Sabi dito sa 18, kinaumagahan ng si Jesus ay pabalik sa lungsod. Siya ay nakaramdam ng gutom, no? Ulitin ko lang, kinaumagahan ng si Jesus ay nagbalik sa lungsod. Siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Maganda to, mga kapatid. Nakakita siya ng punong igos, mga kapatid, at nilapitan niya yun sa tabi ng daan. Sabi dito, wala siyang nakitang bunga kundi ang dahon. Wala siyang ibang nakitang bunga kundi ang dahon lamang, mga kapatid. Sabi pa dito, kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman, agad na natuyo ang puno. No? Hindi man lang namunga puro dahon man lang, mga kapatid. At sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman, agad na natuyo ang puno. Agad na natuyo, pagkasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha, paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. No, nilapitan ng ating Panginoon Jesucristo, wala namang bunga. Hindi nagbunga, mga kapatid. Hindi nagbunga ng maganda. Kaya sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ka na mamumunga muli at agad itong natuyo. Kaya tayo, mga kapatid, mamunga tayo ng maayos. No? Mamunga tayo ng maayos, ng maganda, ng marami upang hindi tayo matuyo, mga kapatid. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinasabi. Anumang hingi ninyo sa panalangin at ay tanggapin ninyo kung nananalig kayo. Magagawa po raw yun kung tayo totoong nananalig, sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Diyos, no? Kung gagawin natin yun, mananalig tayo na mamumunga itong taong to, no? Itong shesheran ko ng ng salita ng ating Diyos, no? Siya ay mamumunga. Mananalig tayo, papanalangin natin sila upang sila rin ay mamunga ng maganda. Amen. Amen. At sinabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, verse 22, mga kapatid,
Anumang hingi ninyo sa panalangin ay tanggapin ninyo kung nananalig kayo, o tatanggapin ninyo kung kayo'y nananalig. Kung kayo'y nananalig ng buong puso at kaluluwa, tatanggapin ninyo ang inyong panalangin. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Verse 23, mga kapatid, pag-uusisa tungkol sa karapatan ni Jesus, no? Hanggang ano po to, verse 23 hanggang 27, mga kapatid. Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya ay nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan. At siya ay tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? No? Tinanong siya ng ganon ng mga tagapagturo at punong bayan, mga kapatid. Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus. Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Tatanungin ko muna kayo bago ko sagutin ang tinatanong nyo. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Mga kapatid. No, tinanong sila ng ating Panginoon sa Kristo. Ito yung mga sinasabing matatalino, magagaling sa pagtuturo ng kautusan, mga punong bayan, mga kapatid. At kanino nagmula, sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Tinanong niya rin, kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Tinanong niya. Kaya't sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Tama naman. Hindi naman talaga sila naniwala kay Juan Bautista. Ngunit kung sasabihin naman mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan. Sapagkat kinilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Pero tayo ngayon alam natin kung anong karapatan ng ating Panginoon Jesucristo para gawin ang lahat ng himala, para kung ano ang karapatan niya, di ba? Siya po ay anak ng Ama na nasa langit, ang ating Diyos Ama, di ba po? Kaya may karapatan po siya sa lahat ng bagay dito sa lupa, maging sa ating mga tao, mga kapatid. Amen and amen. Verse 28, mga kapatid, hanggang 33, ang talinhaga tungkol sa dalawang anak. 28, ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon nito, ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Kayo po, mga kapatid. Ulitin ko lang, sabi dito, inutusan niya yung anak niya na isa, yung nakatatanda. Sumagot ito ng ayoko. Sabi, ayoko, tugon ito. Ngunit nagbago ito at nagpasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganon din ang kanyang sinabi. At ang tugon nito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Tama po kayo. Siyempre po yung sumagot ng hindi, pero nagbago naman ang kanyang isip at siya ay nagtrabaho. At itong isa, opo, kaagad na sumagot. So ang akala ng ama, mabait ito, sumagot kaagad. Pero hindi naman ito nagtrabaho. Kaya ang
ang mas mabuti rito, ang sumunod talaga dito ay yung naunang sinabihan, mga kapatid. Tama po kayo. Amen, ano? Ang nakatatanda po, sagot nila, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis ay ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari, no? Sabing ganyan, ulitin ko lang. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae ay nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin ninyo o hindi pa rin kayo nagsisi tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. So mas mabuti pa raw. Kasi noon, 'di ba, alam po natin na yung mga maniningil ng buwis ay sinasabi nila na ito'y makasalanan, no? Singil lang ng singil 'to, no? Minsan namimilit pa, no, mga kapatid. Tapos yung din mga bayarang babae binanggit din ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, mauuna pa raw yung mga taong yun na magbalik loob sa ating Diyos, no, sa ating Panginoong Jesucristo kesa sa atin, no? Dahil sinabi doon sa mga taong yon at sa mga alagad na dahil naparito na si Juan Bautista pero hindi nyo pinaniwalaan, no? Nagpahayag siya pero hindi pa rin kayo, sabi dito sa aklat, hindi pa rin kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan at hindi nyo tinalikuran ang mga kasamaang inyong ginagawa. Alam ko, mga kapatid, tayo po ay hindi na ganun. Dahil tayo ay nagsisi na sa ating mga kasalanan at tinalikuran na natin ang lahat ng ating mga pagkakamali na nagawa at hindi na muling babalikan. Amen and amen. At salamat sa ating Diyos dahil ginagabayan nila tayong lahat, mga kapatid, ginagabayan niya tayo. Tinuturuan, di ba? Sinasamahan upang tayo maging matuwid, maging malinis. Amen. Verse 33, mga kapatid, hanggang 48 na po ito, 46, no? Verse 33 hanggang verse 46, may pamagat po ito, ang talinghaga tungkol sa ubasan at mga katiwala. Pakinggan ninyo ang isang pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtatanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos ang ubasan ay kanyang pinaalagaan sa mga katiwala at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte, no? Nagtayo siya ng ubasan, naglagay siya ng pisaan, naglagay siya ng mataas na bantayan, ano? At kumuha siya na magbabantay dito at siya'y umalis. Pagkadating ng pitasan na, mga kapatid, nagpapunta yung may-ari ng kanyang mga tauhan, ano? Upang kunin ang kanyang parte doon sa mga napitas. Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang mga tauhan. Binugbog nila at ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. No? Nagpapunta, binugbog, pinatay at pinagbabato yung mga pumupunta, mga kapatid, yung mga pinapupunta ito ng may-ari. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan, ngunit ganon din ang ginawa ng mga katiwala sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sinabi niya sa sarili, marahil na maya igagalang nila ang aking anak na pinapunta. Ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapamana. Halika't patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay, mga kapatid. Nagpadala ng maraming tauhan, iba-iba, ngunit ganun nga ang kanilang ginawa.
binugbog, pinatay, pinagbabato at pinapunta naman ang kanyang anak. Baka sakali raw nagalangin ng mga pinabantay niya doon, no? Anak ng may-ari. Ngunit ang ginawa nga daw, binugbog, pinatay at itinapon, mga kapatid. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga masasamang iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Sabi niya ganun. Sabi ng ating Panginoon Hesukristo. Verse 40 po, mga kapatid. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang kanyang gagawin sa mga taong iyon? Sumagot ang mga alagad, mga kapatid. Lilipunin niya ang mga masamang iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng parte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang talinhagang itong sa kasulatan? Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang babaksakan nito ay magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nila na sila ang pinapatamaan niya. Siya dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinilala ng mga tao na si Jesus ay isang propeta. Amen and amen. Talinghaga po ito tungkol sa ubasan at mga katiwala. Ito po yung mga taong pinadala ng ating Panginoon ng ating Diyos na mga naunang propeta, mga kapatid. Pero ano po ang ginawa ng mga tao, di ba? Binugbog, pinatay, pinagbabato hanggang sa pinadala ng ating Ama, ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang bugtong na anak. Ngunit ano rin po ang ginawa? So, di ba? Nagtalinhaga siya tungkol sa kanya, tungkol sa mga propeta, tungkol sa mga ginagawa ng kanyang Ama na nasa langit, no? Alam ko ang iba nito ay medyo malalim, mga kapatid, kahit po sa akin yung iba nito ay talagang medyo malalim pa rin, kaya ito'y lagi kong binabalikan at ito'y isinishare ko sa inyo unti-unti, mga kapatid. Alam ko nauunawaan nyo ito na kahit papaano, mga kapatid, no? So yun yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Inulit ko lang, mga kapatid, na pinadala nga yung mga propeta, pero ang ginawa ng mga tao, di ba? At yung patama na sinabi niya doon sa mga taong nagtuturo ng kautusan o yung mga salita ng ating Diyos, ngunit hindi naman ito isinasabuhay. No, hindi ginagawa, hindi nakikita sa kanilang mga sarili yung kanilang mga hinahayag na salita ng ating Diyos. Hindi sinusunod, mga kapatid, kaya daw po ito ay lilipunin. No? Nagpapaka-mataas tong mga taong to, mga tagapagturo, itong mga Sadyuseo, mga Pariseyong ito, mga kapatid, at ito'y babagsak daw ng matindi at magkakadurog-durog. No? Nalaman ng mga Pariseo na sila yung pinatatamaan sa talinghagang iyon ng ating Panginoon Kristo at gusto nilang padakpin. Yun na nga lang, natakot sila sa dami ng tao dahil magkakagulo yun, lalaban din ng ibang tao dahil tinuturing daw nila, sabi dito sa aklat, na si Jesus ay isang propeta, no? Kaya tayo, mga kapatid, nawa tayong lahat, hindi lang ako, hindi lang ang mga pastors, bishops, leaders na naglilingkod sa ating Diyos. Alam ko hindi naman lahat, mga kapatid, dahil ang iba naman dyan ay totoong taos-puso at kaluluwa na naglilingkod sa ating Diyos, no? Sa ating Panginoon Kristo, totoong naghahayag ng salita ng ating Diyos, totoong nagtuturo sila, mga kapatid, talagang nagsasaliksik yan, nag-aaral yan, no? Ganyan po yung iba. Pero yung iba, meron din namang iba na siguro mabibilang natin na hindi talagang totoong isinasabuhay yung kanilang itinuturo. Kumbaga nasa panlabas lang. Gusto lang nila na sila'y, galangin mo ako. Ako'y tagapagturo ng salita ng ating Diyos.
'di ba? Nagsusuot pa yan ng magagara, kagaya rin ng mga Pariseo, mga kapatid, no? Nagsusuot pa ng magagara yan para sila ay galangin. Pero ang totoo, ang salita ng ating Diyos na kanilang hinahayag o itinuturo ay hindi po nakikita sa kanila at hindi nila isinasabuhay. Hindi po tayo ganyan dahil ang ating mga naririnig na salita ng ating Diyos ay isinasa puso't isipan natin at isinasabuhay po nating lahat. Amen and amen. Kaya dapat po ipanalangin natin ang bawat isa na ang lahat ng tumanggap ng salita ng ating Diyos ay maging totoo, maging malinis, no? Maging karapat-dapat sa ating Panginoong, sa ating Diyos Ama na nasa langit. Amen and amen. So maraming salamat po mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa aking sharing ngayong hapon na to, ngayong araw na to mga kapatid. Salamat po sa inyo. At nawa i-share nyo rin ang aking mga isinishare sa inyo, yung inyong mga naririnig at mga nababasa. Lalo-lalo na i-share nyo sa inyong mga mahal sa buhay. No, mga kaibigan, kapitbahay, kahit nasan man kayo, nawa kahit papaano ay makapag-sharing kayo mga kapatid, makapag-fellowship po kayo. Ano mga kapatid, salamat po mga kapatid. Tayo po ulit ay lalapit sa ating Diyos mga kapatid. Mananalangin po ulit tayo. Sige po, tayo po ay magsiyuko. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandito na naman kami, Father God. Kami nag-aral, nakinig at nagbasa na naman ng iyong mga salita. Alam ko po na nandito ka po dahil sa tuwing kami magbabasa, mananalangin na sama-sama. Sabi po ng aming Panginoon sa Kristo, siya po ay nasa aming kalagitnaan. Kaya salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Nagtagumpay na naman ang aming gawain ngayong araw na to, Father God. Dahil sa inyo, dahil sa pagsama nyo, sa pag-guide at pagturo nyo sa amin, lalong-lalo na po sa akin, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Lord, nananalangin kami na lahat po kami ay magpatuloy ng totoo na galing sa aming puso at isipan, O God. Hindi yung panlabas lamang yung aming pag-share, yung aming pagtuturo, yung aming paghahayag. Nawa maging totoo ito, O God. Maging totoo at isabuhay namin ang lahat ng aming natututunan, nababasa at napapag-aralang iyong mga salita, O Diyos. Salamat Lord sa iyong mga salitang makapangyarihan, O God. Dahil tunay nga na ito'y nakakapagpabago ng aming mga puso't isipan at ng aming buhay, O Diyos. Ganun din nawa Lord. Samahan mo rin at tulungan, turuan ang aming mga presidente. Gabayan mo rin po sila upang magtagumpay din sila sa iyong pangalan, O Diyos. Pati na ang kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, ang kanilang mga pamilya, O Diyos. Samahan mo rin sila, O God. Ganun din ang mga scientist, doktor, nurse, police, sundalo, frontliner, Father God. Lahat po yan inyong gabayan, samahan, proteksyonan, turuan, O God, at pagtagumpayin din sa inyong pangalan. Lahat ng tao sa mundo, O God, hindi lang ang Israel, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Lahat ng bansa, O God, inyong pagtagumpayin sa inyong pangalan. At nawa lahat ng tao ay makakilala sa inyo at lumapit muli sa inyong paanan dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala pong imposible sa inyo. Lahat kaya niyong pagalingin, lahat ng klaseng karamdaman. Lahat, Lord, kaya niyong ibigay sa lahat ng mga taong nangangailangan dahil ikaw ang aming Diyos na nagbigay ng lahat sa amin. Ikaw ang nagbigay buhay. Kaya kami ngayon ay malakas pa rin, masaya, masagana at tagumpay pa rin ang aming pamumuhay dahil po sa inyo, O Diyos. Kaya kami lahat, Lord, ay nagpapasalamat sa iyo. Kiniklaim na namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Ang mga nagugutom ay muling mabubusog at inyong pakakainin. Ang mga nalulungkot ay inyong pasasayahin muli, Father God. Inaangkin na namin ang katagumpayan niyan, O Diyos. Magiging mas maayos na ang aming pamumuhay, mawawala na ang virus na yan. Magiging maginhawa, masaya. Matagumpay na muli ang aming pamumuhay dahil kasama ka namin, O Diyos. Thank you, Lord, sa pagkakataong yan na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, at lagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas. Lahat tayo mga kapatid, magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po muli mga kapatid. Salamat po talaga. Salamat po. Na-bless na naman tayo. Marami na naman tayong natutunan. Salamat sa ating Diyos dahil kaloob niyan. Siya ang may kagustuhan at may bigay niyan upang tayo makapag-aral ng kanyang mga salita. Salamat, salamat, salamat sa inyo at salamat sa ating Diyos. Mabuhay po tayong lahat. God bless po.
See you po ulit sa aking susunod na sharing. God bless po sa ating lahat. God bless po.